Hello guys, good morning. Welcome po sa panibago nating vlog. For today's vlog po, pag-uusapan natin ang about sa suki. Pag-i-establish ng mga customer na loyal. Pag sinabi kasing suki, andyan na yung loyalty. Maaaring may nagustuhan sa serbisyo mo, sa pricing, bilang ikaw na nagpaparent or nagninegosyo. Yan yung mga dahilan kung bakit nakakapag-establish tayo ng mga regular customer, loyal customer o madalas sabihin ng mga nagninegosyo na suki. Napaka-importante na makapag-establish tayo ng mga regular customers natin. Yan ang bubuhay sa negosyo mo sa panahon na matumal. Kagaya sa atin, tables and chairs, pagkabandang October, November, December, yan yung malakas. Yan yung mga malakas na panahon pagdating sa ganitong klase ng negosyo. Pero sa ibang mga buwan, gaya ng nitong nakaraan, January at February, talagang matumal. Napansin ko lang kasi nung nakaraan nga na January at February 2023, hindi naman ganun katumal, hindi ako nasisiro, talagang kumikita rin. Maganda pa rin ang pasok sa akin na tables and chairs rental. Ang napansin ko lang ngayong 2024, January and February, matumal talaga siya. Ngayon, na-analyze ko, may mga customer ako noon na madalas talagang suki na rin, pero nawala. Kaya sabi ko nga, importante na nakakapag-build tayo, nakakapag-establish tayo ng mga regular customers natin, mga suki natin, para po pangtapal doon sa mga panahon, mga buwan na matumal ang business mo. Kasi, imagine niyo ang regular customer, doon sa mga panahon na matumal, sa halip na mamimili pa yan ng ibang pupuntahan nila na supplier nila, palibhasa, maayos yung relationship nyo, maayos yung pakikitungo mo doon sa customer na yon. Kahit nasabihin natin na season ng matumal yun, pagka meron yun silang mga event, ikaw pa rin at ikaw yung i-rent nila or i-hire nila. Kasi nga, na-establish mo yung magandang relationship between customer at ikaw din na nagninegosyo ng ganitong klase ng negosyo. Importante na maayos ang pakikitungo natin sa mga customer natin. Tanong doon, paano ba makakapag-build ng suki? Para makapag-build tayo ng suki, pasensya kayo, medyo maingay dito Kailangan ibigay natin yung best natin sa unang bagsak pa lang. Kahit sa, sa tao, para makilala mo isang tao, minsan ginajudge tayo ng tao sa unang pagkakataon pa lang. Unang pagkikita pa lang natin, pagka hindi okay yung tingin sa'yo ng tao, nagkakaroon ng first impression, di ba? Kumbaga parang tumatatak sa isip nila na ganun ka, pero hindi naman talaga ganun. Kaya merong kasabihan na first impression / kaya lang medyo maingay. Alampasin muna natin to. Marikod ako ng ulangot. Importante na yung maayos natin pakikitungo sa mga customers natin. Una pa lang, halimbawa, nag-inquire sa'yo tapos nagkasundo kayo, na-close deal mo. So, yung unang service ninyo dapat maayos. Pati yung usapan ninyo hanggat maaari. Iwasan ninyo na yung pabago-bago, napaka-importante din nun yung hindi ka masisira sa mga sinasabi mo. Halimbawa, nagpresyo ka ng ganito, tapos nagbago ka na naman ng presyo. Halimbawa, ang presyo mo sa una mababa, tapos biglang tinaasan mo. Pagka ganun, masisira ka doon. Doon pa lang sa unang pag-uusap nyo pa lang, inquiry pa lang siya, pwede rin na hindi i-rent yung inyong mga tables and chairs kung tables and chairs man yung negosyo. Or kung meron kang mga binibentang products, pwedeng hindi bumili sa iyo yun. Kasi nga, doon pa lang sa simpleng usapan, hindi na maayos. So talagang may mga pangyayari na ganon na pwede kang ayawan. Okay lang naman sa pagbabago ng pricing kung halimbawa na nagbigay ka ng discount. Pagka nagbigay ka ng discount, yun talagang normal yun, may pagbabago ng pricing. Speaking of discount, tiyakin nyo lang na pag nagbigay kayo ng discount ay yung ding
hindi rin kayo masyadong lugi. Kasi baka mamaya sa bandang huli, sa kung maisip na lugi-lugi pala, tapos bigla mo nang ayawan mo na lang yung customer kasi nalugi ka. Ikaw rin naman may kasalanan nun dahil sa ibinigay mo nga ng sobrang baba. Napakaganda din nun na marunong din kayo mag-discount talaga pagka nagninegosyo kayo. Pero siyempre, pag nagdi-discount, yakin nga lang natin na wag naman yung luging-lugi ka na. Importante yon na maayos yung pakikipag-usap, din yung mga salita natin. Tiyakin natin na hindi ka masisira, na pag bumitaw ka ng salita ay wag ka masyadong pabago-bago. Halimbawa sa pricing, minsan kasi nagkakaroon ng pagbabago dyan. Halimbawa, may mga rates ka, di ba, na binabasihan mo. Siyempre, ang panahon din, kakaroon ng iba, may inflation rate tayong tinatawag. Ngayon, pagka tumaas lahat ng mga bagay, lalo na yung mga presyo ng bilihin, di ba, presyo ng gasolina, ng krudo, siyempre, yung price natin, ganitong halaga, paglipas ng mga panahon, pwede rin tumaas yun. Pagka ganong sitwasyon, kailangan nyo talaga din na magtaas din. Pero, siyempre, wag naman yung sobrang taas na halos naaayawan na kayo ng customer pag sobra nyo ng tinaas. Yung makatwiran lang din naman yung pagtataas natin. Yun, so, mapipilitan kayo nun, pero paliwanag nyo na lang doon sa mga regular customer nyo. Paliwanag na lang na maayos. Ma'am, kasi po, ganito, yan. Medyo mataas na rin po talaga yung crudo. Maiintindihan naman nila kayo pagdating sa ganon. Sa pagdi-discount naman, maganda riyan, napaka-importante din yung marunong din kayo mag-discount, lalo na pagka maramihan. Tsaka repeat client nyo na, napakaganda, marunong kayo mag-discount sa mga repeat client. Ang laking bagay ng tuwang-tuwa na yan pag nakaka-discount sa inyo. Biruin mo, ilang beses nang nag-rent sa'yo or bumili sa'yo, di ba? Tapos, hindi man lang nakaka-discount, baka ayawan kayo pagka gano'n. Masyado naman to, hindi man lang magpapadiscount. I-prioritize nyo ang mga suki. Kasi minsan, sa mga bookings, lalo na kapag kayong season talaga, so ang dami, may mga bago, mga first time nyo pa lang na mga nami-meet, di ba? May mga ano pa yan, parang nagpapasiklaban pa yan kapag halimbawa na binigyan mo ko ng ganitong discount. May mga ganun pa sinasabing ibang mga customer. Pag binigyan mo ko ng ganitong discount, sa susunod, ang dami naming event, ikaw ang lagi kong kukunin, pero hindi naman pala. One time lang talagang mag-rent sa'yo, after on, hindi mo na makikita. May mga ganun yan. Pero sabi ko nga, pagdating sa ganung sitwasyon, yung season na siya, i-prioritize ninyo yung inyong mga suki, yung mga regular customer ninyo. Kailangan sila talagang laging ipagpaunan ninyo sa booking. Ngayon, kung halimbawa medyo may mga talagang nauna na rin sa kanilang nakabook, tapos biglang pumasok sila, medyo naaalangan na kayo, hanggat maaari, kung kaya ninyo naman na i-provide yung sa suki ninyo, i-provide ninyo, magawan ninyo ng paraan na ma-provide yun. Kasi suki nga kayo ang inaasahan nun, na sa anumat anuman, lagi kayong nandyan, kaya yun, bumabalik sa inyo. Yung tiwala kasi noon nandun na, yung loyalty. Kaya napaka-importante noon, hanggat maaari ma-provide nyo. Kung kaya na i-provide talaga yun. Kaya sikapin nyo sa unang pagkakataon, halimbawa nagbibuild pa lang kayo ng mga suki, yung mga unang pagkakataon yung na-meet yung mga customer ninyo, ibigay nyo yung pinaka-the best ninyo. Pinaka-maayos ninyong serbisyo, pakikitungo sa kanila, ibigay nyo na. At sa mga susunod pa, halimbawa yung susunod pa ninyo na pag-service sa kanila, mas lalo nyo pang pagbutihin, galingan yung inyong serbisyo sa kanila. Hindi lang sa una, kasi pagka sa una lang, tapos bigla kayo nagbago, ningas kugon, aayawan din kayo nun. Mawawala yung loyalty sa inyo nun. Sa akin, experience ko, may mga naging suki ako. Noong unang mga taon ko rito, nagkaroon ako ng suki, 3. Yung isa, hindi na halos umulit sa akin. Parang 2 beses lang at nag-rent sa akin. Kasi yung pangalawang rent niya sa akin, sumablay ako noon. Kaya talagang nasira din ako sa kanya. Ang nangyari kasi noon, nag-rent siya sa akin ng tela, ganitong bilang ng long table. Hindi ako masyadong na-monitor. Ang bilang ng long table cover na nirent niya sa akin, 3. Hindi ko na monitor, 2 na lang pala natitira kasi nung mga time na yun, gipit talaga ako sa tela, konti lang din yung mga tela ko, tapos hindi ko na monitor na nai-out ko pala yung iba. Akala ko 3 pa. Nung mga ilang days na, mga 3 days na lang, sabi ko, ma'am, 2 lang yung tela ko.
Doon siya medyo sumama ng loob sa akin kasi hindi nga ako ganun kaayos kausap. Mula noon, hindi na rin niya ako nire-rent. So, isa yon. Yung pangalawa ko namang suki, yun naman more on chairs yon. Ang nire-rent sa akin noon puro chairs. Hanggang ngayon naman talaga, loyal talaga sa akin. Ako talaga yung nire-rentahan ng mga chairs noon. Yung isa kong suki, yun talaga ang dami rin mga binibigay sa akin ng mga event nun. Kaya tanong nakaraang mga panahon kahit matumal kumikita din ako kasi January, February, meron siyang mga event, marami siyang mga event, mga corporate yung mga customers niya. Ang kagandahan nun, corporate customers yung tela, talagang maayos, malilinis kasi nga sa loob ng building, mga call center. Ang tagal din, taon ko naging customer yon, mahigit 1 taon na naging customer ko. Ang dami niyang laging event na ibinibigay sa akin. Okay naman yung pakikitungo ko doon sa regular customer ko. Kaya lang nagkaroon ako ng tao na parang pinagtiwalaan ko din sa business na medyo over. Tinatawagan niya kapag kayong meron siyang gustong ihabol pa, halimbawa yung pagbabago ng price. Sa pricing ako ang nagbibigay ng presyo. Pagka mababa yung presyo ko, lalo na pagdating sa mga delivery, tinatawagan niya, ma'am, ano po kasi medyo malayo po yun. Yung presyo hindi po talaga ganoon, ganito po talaga yung presyo. Kumbaga, parang nagkakaroon ng pagbabago. Yung sinasabi ko kanina na kailangan, kung ano yung binitawan mong presyo sa una, kailangan sigurado ka na yun talaga para hindi ka magsisi na sisingilin mo ulit yung customer, ma'am, nagkamali ako ng presyo, ganito pala. Hindi obra yun. Kung ano yung binitawan mong salita, kung ano yung binitawan mong presyo sa una, doon ka talaga. Kaya kahit nasabihin mo na lugi ka doon, magpakalugi ka na lang. Huwag ka na magsalita doon sa customer mo. Kasi bakit? Kasalanan mo yun eh. Sa akin, ayos na yun eh. Yung presyo na yun, okay na yun. Ano man mangyari yun, doon na ako nakapix sa presyo na yun. Meron akong tao, tinawagan pa niya. So, nagsumbong din sa akin yung customer na bakit ganun, sabi sa akin. Sabi ko, ma'am, okay lang po yun. Ako naman po ang kausap ninyo, sabi kong ganun. Huwag nyo na masyadong intindihin yun. Then, may mga sumunod pa na event ulit na kinuha na naman kami, 2 event na magkasunod, na pinaubaya ko din sa tao ko. Yun nga, laging nagde-demand yung tao ko sa kanya. Sumunod nun, hindi kinukuha. January, February, walang naibigay sa akin na event. So, yan yung mga experience ko sa customer. Pero kagandahan naman ngayon, meron na naman akong panibagong customer na repeat client. Pang ano na to, kanina nag-inquire sa akin, pangatlo na niyang hire sa akin ito. Yun guys, sana meron kayong natutunan na once na ninegosyo kayo, ingatan ninyo yung mga suki ninyo. Ibigay niyo yung pinakamaayos sa kanila para yung negosyo ninyo magtutuloy-tuloy talaga at hindi bumagsak ang inyong negosyo. Napaka-importante nun. Ayan guys, thank you ng marami sa panonood at kung nagustuhan ninyo ang aking vlog, baka po pwedeng paki-like, share at pwede rin kayong mag-comment pagka meron kayong gustong mga itanong. Then sa mga bago pa lang nakadaan sa aking channel, baka po pwedeng paki-subscribe na rin itong ating channel at click na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga iba pa nating mga gagawing mga video. Salamat po.